Isang dakilang pagkakataon na ako ay muling tumayo sa ating kalagitnaan upang dalhin ang salita ng Diyos na patuloy na papaalala sa atin, hindi lang paalaala sa atin kundi nais ng Diyos na tayo ay Kanyang makaniig ayon sa Kanyang kaparaanan upang lalo tayong mapalakas, ma-inspire ang ating buhay habang tayo ay sumusunod, naglilingkod, sumasamba hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin, kalahating taon na nating tinatalakay ang ating tema for this year 2025, Encountering with the Living God. Ang tanong ay, mula January hanggang ngayon, na-encounter ba talaga natin ang ating Panginoon? Did you feel His very presence, His very power? Alam ba natin ang Kanyang sinasabi sa atin? At kung mayroon mang sinasabi sa atin, ito ba'y ating ginagawa upang siya ay masiyahan, matuwa? Grabe! Gusto ng Diyos na tayo'y makaniig. Especially ngayong buwan na tinatalakay natin na ang panalangin is the best way to encounter God. Kaya kayo natutuwa dahil sa ang panalangin ay totoong napakabisa na kaparaanan upang ating makausap ang ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, pwede nating alalahanin magsimula January hanggang ngayon. Kung mayroon sa ating nais na ma-encounter ang Diyos at sa inyong palagay ay hindi pa nagkakaroon ng kaganapan, nagsasabi tayong, paano bang ma-encounter ang Panginoon? Gusto kong maranasan yon. Gusto kong makasama ang Panginoon. Actually, ang message kanina na sinasabi ni Brother Ron sa Tangs, ang sabi ng Panginoon, nauuhaw ako sa inyo. Nauuhaw ako sa inyo. Gusto ko kayong makaniig, gusto ko kayong makausap, gusto ko kayong makapiling. Gustong-gusto ng Diyos na tayo'y makaniig. Dahil sa habang panahon na tayo'y nabubuhay bilang Kristiyano, marami sa atin ang hindi pa nakakausap ang Panginoon ng masinsinan at hindi pa natin nararanasan kung ano ba talaga ang plano, layunin ng Diyos sa buhay natin. So ang panawagan kanina ng Panginoon ay, nauuhaw ako sa inyo. Yun din ang ginawa ni Haring David nung kanyang inawit, yung sa Psalms 42. As the deer fainted for the waters, so my soul longeth for you. Grabe. Kung yun ang laman ng ating puso, walang rason na hindi natin siya makaniig sa ating buhay. Every day, kung tayo ay nagsisik ng Kanyang presensya, gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay Kanyang makaniig. Ang sabi nga, if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Kung kayo ay lumapit sa akin, lalapit ako sa inyo. Isang hakbang pa lang natin papunta sa Kanya, ang Diyos ay nadoon na sa atin. Mas nauna ng Diyos na lumapit sa atin kaysa sa atin. Ang Diyos ay nag-aantay sa ating lahat dahil siya ay totoong nauuhaw sa bawat isa sa atin. Kaya habang tinatalakay natin na ma-encounter ang ating buhay na Diyos, lalo akong lumalalim ang aking pakiramdam na siya ay makapiling.
na siya ay makasama. At kung nilalayan natin ito, maraming benepisyo, maraming himala ang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya kung gusto nating makaniig ang Diyos, simple lang ang mga paraan na ating napag-aralan. Sabi ko nga kanina, prayer is the best way to communicate God. Prayer is the best way to encounter God. At maliban sa prayer, Bible reading, studying His Word, ay isa ring paraan na ang Diyos ay makipag-usap sa atin. Inilalahad niya habang tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, binubuksan ng ating kaisipan para maunawaan natin at maintindihan ang pinakamagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Worship is another time of celebration na habang tayo'y nag-worship, alam nyo bang nakikipag-usap ang Panginoon? Kagaya pagsimula pa lang ng awit kanina sa ating praise and worship, damang-dama ko ang presensya ng Panginoon. Nandito ang Panginoon, amen? He can communicate with us through prayer, through reading of the Word of God, through fellowship. At kahit nga, yung ibang mga kaibigan, mga estranghero, pag nagkaroon tayong pakikipag-usap ng masinsinan at sila ay may magandang balita at napakaganda, tayo mismo ay nag-i-encounter sa Panginoon sa magitan ng kanilang mga testimony. Nai-encourage tayo. At dahil tayo nai-encourage tayo, ang Diyos ay na magsisimulang nagsasalita din sa ating mga buhay. Amen po ba? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes. The powerful prayer to connect God is you can pray in faith like Jeremiah, like Jacob, like the heroes of faith, like Esther. Kaya kung gusto nating maranasan ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos, ang panalangin natin ay lakipan ng ating pong pananampalataya. Lakipan ng ating pagtitiwala sa buhay na Diyos para lalo nating ma-enjoy ang Kanyang banal na presensya. Kaya mga kapatid, na patuloy ko kayong hinahamon na bagong magtapos ang taong 2025, malimit nating ma-encounter ang ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang sino mang nagdi-desire na siya ay makausap, ma-encounter, nandyan lang ang Panginoon. Nag-aantay sa atin para tayo ay Kanyang kausapin at para siya rin ay ating pakinggan at hindi lang tayo ang magsasalita sa Kanya, kundi bigyan natin ng pagkakataon na siya ay magsalita sa ating mga buhay. So marami sa atin ang nakaranas na ng encounter sa pamagitan ng vision, sa pamagitan ng audible voice. Ang iba ay sa pamagitan ng kanilang mga karanasan, they feel the good feeling of peace. At ang isip nila ay ramdam nila na kasama ang Diyos. Ang iba naman ay sa kanyang mga planong ginagawa at nagkakaroon ng pagtatagumpay. They know that God is being with them dahil sa damang-daman niya na kung ano ang plano ng Diyos na sinasabi sa Kanya ay Kanyang tinutupad. At habang tinutupad ang plano ng Diyos sa buhay natin at nakikiisa tayo sa plano niya, walang rason na hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay, sa mundong ito, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Muli, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay nais ko kayong akitin
Sa aklat ng Marcos chapter 5, verse 21 to 34. At babasahin ko, pakinggan ninyong mabuti dahil napakaganda ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa wikang Tagalog ay ganito ang sinasabi: Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa Kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Kasama din noon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling, sa halip lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Nakikita po ninyo, napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit lumingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae na ang nangyari sa kanya, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Pinagpala na ng Diyos ang kanyang salita. Ama, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, nauuhaw sa inyo upang kayo'y makaniig. Hayaan niyo po na ang iyong mga salitang aming narinig ngayong umaga ay magsalita mismo sa aming mga buhay upang lalo naming ma-enjoy ang aming pagkipag-ugnay sa inyo at hindi lang kami maging masaya na kayo'y makausap, kundi nakakatanggap pa kami ng mga benepisyo. Hindi lang kagalingan, kundi maraming mga katugunan sa mga problemang aming kinaroroonan. O Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Sa binasa po natin, nais kong bagyang diin ng isang katotohanan, divine touch, transformation of His power. Banal na hipo ang magpapabago ng kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Yes, divine touch is a heavenly touch. It is a touch of power and transforming touch. It is a touch that produces changes, and it is different from ordinary touch of a friend, of a spouse, of a colleague. A touch could be laying hand or through spoken words, deeds, or action. Pwedeng magsalita ang Diyos sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Pwedeng laying hands, pwedeng sa pananalita niya, at sa iba't ibang pangkaparaanan na gustong gawin ng Diyos para sa ating buhay. Halimbawa, Jacob's divine touch sa Genesis 32, verse 24 to 26. Nung nagplanong babalik na
si Jacob sa kanyang pamilya. Hinanda niya ang kanyang sarili at nang sila ay tatawid na ng ilog, pinauna niya ang kanyang 11 anak. Isunod niya ang kanyang 2 asawa at 2 alipin. At siya ay naiwang nag-iisa. Habang siya ay nag-iisa, dumating ang isang lalaki na nakipagbuno sa kanya. Isang gabing nakipagbuno ang lalaking ito kay Jacob. Grabe ang kanilang encounter. Isang gabi. Hanggang sa magbukang liwayway, nakita na magliliwanag na. Sabi nung lalaki na ginamit ng Diyos, bitiwan mo na ako dahil magliliwanag na, mag-uumaga na. Pero si Jacob ay talagang pursigido, determinado. Ang sabi niya, bibitiwan kita pag ako ay iyong pinagpala. Bibitiwan kita pag ako'y iyong pinagpala. That time, hinipo siya sa kanyang hip at pagkatapos na siya'y mahipo, binigyan siya ng bagong pangalan. Mula sa Jacob, pinalitan ng pangalang Israel, nang ibig sabihin, the Prince of Peace. Of course, yung Prince of Peace ay si Jesus Christ. Pero tinawag siyang prinsipe. So dito ay naramdaman yung divine touch ng Panginoon sa buhay ni Jacob. At yun ang naging kaparaanan para magkaroon ng reconciliation dahil sa alam ni Jacob na pag-uwi niya, magre-revenge ang kanyang kapatid na si Esau. Pero dahil sa pakipagbunong ito pala ay daan para magkaroon sila ng reconciliation. Ang isip ni Jacob ay, pagdating niya, kakaawayin siya ng kanyang kapatid. Pero baliktad ang nangyari. Pagdating niya, welcome siya. Bukas sa loob ni Esau na siya'y tinanggap bilang kapatid at bilang kapamilya. That was the transforming power na ginawa ng Diyos dahil sa divine touch ng ating Panginoon. Amen? Tayo ay may iba't ibang problema sa ating pamilya. Gusto rin ng banal na hipo ng Diyos para lahat ng ating pamilya ay magkaroon ng pag-aayos. Dahil hindi naman may pagkaila kahit anong ganda ng ating pamilya, mayroon pa rin hindi pagkakaintindihan. Mayroon pa rin hindi pagkakaunawan. Pero kung gusto nating mabuo ang ating pamilya, lagi nating tandaan, God has divine touch for all of us para may ayos ang ating buong sambahayan. So, ganon din, napakarami sa banal na kasulatan ng pangyayari na nakaranas sila ng divine touch mula sa Panginoon. Kahit si Elijah. Si Elijah ay masaya nung siya ay nagtagumpay sa paligsahan nung sila ay naghain. At sa tagumpay na yon, kanyang pinagpapatay yung lahat ng mga Diyos-Diyusan ni Baal, yung lahat ng kanilang mga priest during that time. At dahil doon nagalit ang hari, pinahanap siya at pinapatay. Natakot si Jeremiah at siya ay nagtago at nasumpungan na kanyang sarili sa ilalim ng juniper tree. Habang siya ay nagpapahinga doon, naramdaman niya ang hipo ng Panginoon. Nakita niya, nagpadala ng pagkain ang Panginoon sa pamagitan ng uwak. Nakita niya, naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos at siya ay na-excite. At ito ang naging daan na lalong naging dakila ang ministeryong kanyang ginawa para sa Panginoon.
Mahalaga ang divine touch ng Panginoon sa bawat buhay natin. At ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa ating lahat. Kaya sa umaga pong ito, tingnan natin itong divine touch na naranasan ng babaeng dinudugo. The woman who is suffering from bleeding. Tingnan po natin. May tatlong mahalagang bagay na ipinapakita yung divine touch ng Panginoon dito sa Biblia, lalo tigit sa ating binasa. 3 significant touch. 3 significant touches in the Bible. Divine touches in the Bible. First, divine touch, desperate situation. Kung babalikan po natin ang ating binasa kanina sa verse 25 and 26, kitang-kita natin na ang babaeng ito was so desperate. Desperate. Desperado. Walang pag-asa. Malubha ang sakit. Grabe. Malala. At wala na siyang inaasahan pang darating sa kanya. Pero mo, the woman suffered 12 years of struggle with bleeding. Di ba may mga babaeng 2 buwan pa lang na dinudugo, alala na, hindi mapakali. Kailangang magpatingin sa doktor dahil sa kailangang maihinto or else maubusan ng dugo. Hindi na tayo mapakali. How much more this woman, 12 years na dinudugo. Lalo siyang nagiging desperada sa kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang kalagayan, nanghihina siya, nanlulupaypay siya. At maliban doon sa kanyang kalagayan, itinuring siya ng mga taong marumi. Outcast from the society. Marumi at ang sino mang taong didikit sa kanya, mahahawahan at tatawagin ding marumi. Ganun ang kanyang pakiramdam, kaya nag-isolate siya sa isang lugar at doon lang siya nabuhay. Sa lumang tipan yung dinudugo, tinatawag nilang marumi, unclean, na kahit ang asawa ay hindi magtabi, dahilan sa mahahawahan at siya rin ay sa tawaging marumi, unclean. Kaya sa pakiramdam ng babae ay hirap na siya. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Wala na siyang malapitan dahil ang sabi ng banal na kasulatan, napakaraming doktor na ang kanyang pinuntahan para mag-seek ng medical help. Naubos na niya ang kanyang mga ari-arian. Yung financial hardship ay kanya nang naubos. Wala nang pagpapagamot. Very hopeless na siya. Nasa halip gumaling, ang sabi ng ating nabasa, mas lalong lumala pa ang kanyang kalagayan. So, kung ako ang babaeng yon, kung kayo ang babaeng yon, ano ang inyong gagawin? Pero ang Diyos, nakikita siya ng ating Panginoon. Sa ating pagkadesperado, gusto ng Diyos na tayo ay Kanyang mahipo. Gusto ng Diyos na tayo ay Kanyang makaniig. Gusto ng Diyos na tayo tulungan, mapagaling sa ating karamdaman. Gusto ng Diyos na tayo ay tulungan sa ating mga problema. Gusto ng Diyos na tayo ay Kanyang makaniig. Nakita po natin na ang kondisyon ng babae ay lalong lumala. At maliban doon, nakaranas pa siya ng judgment sa mga tao. Hinahatulan na siya.
At alam niya during the time sa lumang tipan, pag ikaw ay may kitungin, binabato hanggang mamatay. Kung ikaw ay unclean, binabato hanggang mamatay. Doon siya nag-aalala sa kanyang buhay. Mabuti na lang hindi siya nag-commit ng suicide. Mabuti na lang hindi siya nagsabing, mamatay na ako, kagaya ni Jeremiah. Pero nakita po natin na siya pa rin ay naging matatag. Nagkaroon siya ng pag-asa nung kanyang mabalitaan na darating ang Panginoong Hesus kasama ang napakaraming tao. At ang sabi niya, gusto niyang lumapit kay Jesus. Pero bago dumating yon, nakita na ng Panginoon na sa inyong kalagayan, sa inyong pagiging desperada, mayroon pa akong higit na magandang ibibigay, higit pa sa inyong kahilingan. Look at that. Kung tayo'y gustong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya, nakita na ng Diyos na mas higit pa ang ibibigay ko sa iyo. Hindi lang kagalingan, kundi marami pa. At kung atin pong patuloy na uunawain ang salita ng Diyos, kitang-kita po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kitang-kita niya tayo. Pero mo supposed to be, nauna, si Jairus na magsabi sa kanya, ang anak ko ay may sakit, puntahan mo. Nauna siyang magsabi. Pero hindi niya pinuntahan kaagad. Dahil alam niya na mayroong mas mahalagang kailangan ngayon. May taong nangangailangan ngayon, kailangan ang banal na hipo, kailangan ang transformation power, kailangan. Kaya dito sa unang hipo ng Panginoon, interesado ang Diyos sa lahat ng mga desperado. Sa lahat ng mga desperada sa kanilang kalagayan. Pwedeng ako yon, pwedeng kayo yon, tayong lahat, interesado ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Biglang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Kanina, hindi ko rin kakaligtaan na habang nag-speak in tongues si Brother Ron, nung siya ay nagsabing, kung kayo ay may sakit, ilagay niyo yung makamay. Alam mo, nakita ko, maraming hindi sumunod. Paano kang gagaling? Hindi ka nga sumusunod. Hindi ka nga nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Paano kang gagaling? Doon nabagbag ang damdamin ko. Ako'y nasaktan dahil sa hanggang ngayon, kahit alam niyang may sakit, hindi sumunod. Kahit alam niyang nangihina siya, kahit alam niyang may problema siya, hindi sumunod. Nagsasalita ng Diyos. Hindi pa rin tayo nakikinig. Hindi pa rin tayo sumusunod. Grabe. Alam mo, kahit ngayon, ang banal na Espiritu ay narito nagsasalita sa ating kalagitnaan. Kaya kung kayo ay makikinig, maraming himala ang mangyayari sa buhay natin. Grabe ang kanyang salitang sinasabi sa atin ngayon. Ang pangalawang mahalagang bagay ay sa verse 27 to 29. Divine touch in delicate decision. Banal na hipo sa masilan na pagpapasya, sa masilan na pagdidesisyon. Naisip ng babae na, lalapit kaya ako? Maraming tao, maraming hadlang.
Tutulungan kaya ako ng Panginoon? Makakamtan kuya ang hinihingong tulong para sa Kanya? Pero nung marinig niya na ang Panginoong Hesus ay darating, nagpapagaling dahil sa Kanyang kapangyarihan, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng Kanyang iniisip, mahirap magdesisyon dahil sa kung siya'y lumapit, baka siya'y batuhin, kung siya'y lumapit, baka siya ay itakwil, kung siya'y lumapit, baka siya'y tanggihan. Pero nakita po natin na hindi na niya nakita ang kanyang sarili, kundi ang nakita niya ay si Jesus. Makapangyarihan, nagpapagaling. Kaya nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao. Ang isip niya ay sa harap dumaan ng Panginoong Hesus. Pero nandoon pa rin yung takot niya. Kaya sa likod siya dumaan, nagsiksikan siya hanggang makalapit sa likod ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagpahadlang sa desisyon ng banal na hipon ng Diyos ay hindi makamtan niya. Grabe. Na kahit sa kanyang kaisipan ay nagtatalo-talo, pero ang nanaig sa kanya, mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, ako'y gagaling. At nang mahawakan niya ang damit ng Panginoon, tumigil ang pagdurugo. Tumigil ang pagdurugo at naramdaman niya ang kagalingan. Naramdaman niya ang kagalingan. Nagkaroon ng sigla, nagkaroon ng panibagong lakas, nagkaroon ng maaliwalas na pananaw sa kanyang buhay, nagkaroon ng kapayapaan dahil alam niyang pinagaling na siya ng Panginoon. So her touch and delicate decision has a transforming power of God to heal her. Immediately, she was healed. Immediately, she was healed. But Jesus had so much more for her, and He has so much for you, mga kapatid. Higit pa doon ang nakita ng Diyos sa buhay ng babae. Hindi lang yung higit pa doon sa kanyang pagiging desperada. Higit pa doon sa kanyang takot na magdesisyon kung ano ang kanyang gagawin. Mas higit, mayroon pang higit na nakikita ang Diyos na dapat maranasan ng babaeng ito. Amen? The same way with our life. Kung tayo ay nagsusumiksik na lumapit sa Diyos, bubukas ang pintuan para sa ating lahat. Hindi lang dapat tayong tumigil. Kaya kung nais po nating ma-encounter ang ating buhay na Diyos, continue to seek Him. Continue to pray with humility. Huwag lang na, basta, manalangin ako. Kung wala sa tuno ang ating kaisipan at spiritual na kalagayan, kahit pabalik-balik tayong manalangin, walang mangyayari. Amen? Karanasan niyo yan. Karanasan ko yan. Dahil sensitibo ako when it comes to the presence of God. Sensitibo ako when it comes to the Word of God. Dahil kung ano ang totoo, totoo. Kung ano ang mali, mali. Kaya ito ang rason kung bakit patuloy pa rin akong nagiging malakas. Kahit 75 na, ay parang 74 pa yung ag.
Grabe ang ating magiging karanasan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Actually, hindi pa tapos. Habang tayo nabubuhay, mas lalong tumitindi ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa buhay natin. Amen? Huwag nating isiping matanda na ako. Kung minsan, bahala na sila dyan. Matanda na ako. Kayo na naman. Hindi pwede. Kung may sinasabi ang Diyos sa atin, sige, kahit mahina lang, dahil physically ay hindi na fit, sige lang, okay lang. Ay lalo na sa panalangin, ito ang pinakapaborito kong ministeryo dahilan sa dito tayo nakakatanggap ng pagkaunawa mula sa Diyos. Dito tayo nakakatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. At dito rin natin napapatunayan kung gaano ka buti ang Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa atin pong mga buhay. Tandaan po ninyo, ang sabi niya, her faith demonstrate Jesus' ability to help. Kahit lagi tayong nananalangin, kung wala na bang pananampalataya yung ating pananalangin, wala rin. Napagod lang tayo. Kailangang sangkapan ng pananampalataya ang bawat ginagawa natin maliban sa panalangin, maliban sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maliban sa ating patuloy na pagsamba regularly at pakikipag-fellowship sa lahat ng ating mga kapatiran. Kailangan natin ang pananampalataya. Amen? Mahalaga ang pananampalataya ng babae at ito ang naging dahilan na nakamtan niya ang kagalingan mula sa Panginoon. Sa atin, sa Portia Gospel Church of the Philippines, isa sa mga doktrina na ating pinaniniwalaan ay divine healing is the power of God to heal the sick sa pamagitan ng ating pananampalataya at panalangin sa Diyos. Kaya hindi rin pwedeng maghiwalay ang panalangin at pananampalataya. Dapat buo sila. Nagkakaisa sila kung gusto nating magkaroon ng kaganapan ang ating kahilingan sa ating Panginoon. So we believe that the divine power of the Lord Jesus Christ to heal the sick and the afflicted is in an answer to the believing prayer. He is willing and able to heal those who believe in Him. Amen? He is willing and able to heal those who believe in Him. Kagaya ng kitunging lumapit sa Kanya sa Matthew chapter 8, verse 1 to 4. Nung siya ay bumababa kasama ang maraming mga tao, mayroong isang kitungin na kasama, lumapit siya, nagpagtirapa, nagpakumbaba, at kanyang sinabi, gusto kong ako'y gumaling. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Gusto kitang gumaling. Gusto kitang gumaling. So lahat na naglalayong lumapit na may pananampalataya, na may problema, na may sakit, gagaling dahil ang ating paglapit ay may kasamang pananampalataya at panalangin. So napaka-importante na malaman natin ito kung gusto nating makatanggap ng maraming pagpapala mula sa ating Panginoon. Dahil dito sa pananampalataya ng babaeng ito, kahit mga hadlang, naaalis. Any hindrances, any obstacle ay naaalis dahil sa nananaig yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi niya nakikita yung hadlang, hindi na nakita yung lahat ng nasa unahan,
kundi ang laging nakikita niya ay ang Panginoong Hesus. Kung makalapit ako sa Kanya, gagaling ako. Hindi na siya tumingin sa mga tao dahil yun ang magiging hadlang na yung pananampalataya ay mabago. Ito ang kahangahangang ginawa ng babaeng dinudugo. Kaya nung siya ay nakapagsiksikan, hindi niya inalantanang siya ay papatayin, siya ay kukutyain, siya ay hahatulan pa, kundi diretso siya na humawak sa damit ng ating Panginoon. Grabe. Porsigido siya. Desidido siya. At dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagtatagumpay yung kanyang desisyon na makamtan ang banal na hipo even in a delicate situation. Even in a delicate decision. At ang pangatlo, sa verse 29 hanggang 34, nakita ko rin yung divine touch ng Panginoon resulting to deliverance. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang interesado ang Panginoon sa ating pagiging desperado, hindi lang interesado ang Diyos doon sa ating pagiging masilan na pagpapasya, kundi interesado siya na tayo hipuin para magkaroon ka ng tunay na kalayaan at pagbabago sa inyong buhay. Damang-dama ko ito sa buhay ko personally dahil magsimula akong makakilala sa Kanya, I begin to talk to God. I begin to pray with Him. At nilahad ko ang lahat ng mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko at gusto kong mailagay kung ano ang plano niya para yung plano niya at kung yung plano ko hindi mabuti, ang plano ng Diyos ang dapat masunod at hindi yung kagustuhan ko. Kaya dito sa 29, pansin po natin yung salitang kaagad tumigil ang kanyang pagdurugo. At naramdaman niya ang kagalingan, magaling na siya. Nung kanyang hinipo ang damit ng ating Panginoon, kapag dakay gumaling, grabe no, instant. Kagaya din ng kitungin, pag sinabi ng panong, be healed, gumaling ka agad yung kitungin. At sinabing, umuwi ka na. The same way with this woman na dinudugo, gumaling siya immediately. Pero nagkaroon din siya ng fear dahil sa nung makita niya ng Panginoon ay naglingon. Una, nagtanong, narinig niya yung tanong, sino ang humipo sa akin? Ang nagsagot ay mga disipulo na, sino ang maghipo sa iyo? Napakaraming taong nagsisiksikan. Pero nung lumingon ang Panginoon sa likuran, nakita niya ang babae. At nakita din ng babae ang Panginoon. Nanginig siya ng gusto. Grabe ang kanyang panginginig dahil sa alam niyang siya ang humipo sa damit niya. Pero ang napakaganda, maganda ang approach ng ating Panginoon. Malumanay, hindi galit, at ang kanyang sinabi, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Pag sinabing anak, itinuturing na siyang anak ng Diyos. Yung kanyang pagiging marumi, yung kanyang pagiging makasalanan, ay hindi na tiningnan ng Diyos, kundi higit pa ang ginawa ng Diyos sa pagpapagaling, higit pa ang ginawa ng Diyos para magkaroon siya ng kapayapaan, na magkaroon ng tamang desisyon, kundi layunin talaga ng Diyos na siya ay maging bahagi ng kanyang pamilya.
Anak, pinagaling ka na. Humayo ka at maging mapayapa. Grabe, no? Ito ang tunay na transformation sa babae. Naging anak siya ng ating Panginoon. Well, during that time, hindi na nagpapatanggap si Jesus Christ, di ba? Tanggapin mo ako bilang tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. Hindi, dahil Panginoon yun eh. Pag sinabi ng Panginoon, anak, ibig sabihin automatic, dahil sa kanyang pananampalataya na makapangyarihan ang Diyos, nagpapagaling ang Diyos, alam na ng Panginoon na siya ay maging kabahagi na maging pamilya ng ating Panginoon. Ay sa atin ngayon, habang tayo nangangaral, tinitingnan natin yung John 1:12, ang sino mang nagsitanggap sa akin ay bibigyan ko ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pero doon, right there, nagkaroon ng transformation ang buhay ng babaeng dinudugo mula sa kasalanan, mula sa pagkadesperada. Binigyan ng kagalingan at higit pa sa kagalingan, kundi ibinilang na maging anak ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, alam kong may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Many times, marami na akong karanasan, especially when it comes to the power of God. Sa buhay ko, sa ministeryo, grabe ang mga karanasan ko. At dito ko napatunayan na ang Diyos ay totoong mapagmahal. Ang Diyos ay totoong concern sa ating lahat. Dito nga sa binasa ko, nakita ko na kung pag-uusapan ay panalangin, Jesus and our needs, nakita ko na He is never busy to attend our needs. Bakit papansinin yung babae ay samantalang nandoon si Jairus? Kailangan. Pero He is never busy to attend our needs. Gustong-gusto niyo yun. Another one is, He is never powerless to answer our prayer. Kailanman hindi siya, ang kanyang kapangyarihan ay hindi bumibigo para tugunin ang ating pangangailangan. And another one, Jesus never dishonor our faith. Jesus never dishonor our faith. Kung tayo ay may pananampalataya, hindi niya dinidishonor yun. Tinitingnan niya, tinutugon niya kung gaano kalaki, kaliit ang ating pananampalataya.